Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Come on, church. Come on, church. Can we give the best lap to our God? The best lap. The best lap. Church, the best lap. Hallelujah, Father. Let us pray. Let us pray. Can I invite everyone to feel the presence of our God, the Almighty God, the powerful one, the beginning and the end, the King of Kings, the Lord of Lords, the one who saved us here today. So our Father, in the name of Yeshua, we praise you today, tomorrow, and forevermore. Father, maraming salamat po sa dakilang kabutihan mo sa iglesyang ito. Right now, oh God, patuloy po kayong manahan sa aming kalagitnaan. Patuloy niyo pong hipuin ang puso ng bawat isa sa amin. Panginoon, palambutin mo ito. And Lord, I do pray, whatever, Panginoon, na sasabihin mo sa amin sa umagang ito, ay tumubo sa matabang parte ng aming mga puso. Father, right now I am praying for my brothers and sisters who's been hearing the sound of my voice. Father, bless them in all the aspects of their life. And let your will be done in our life, oh God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Panginoon, sa oras na to, naramdaman namin, Ama, ang banal mong pagmamahal. Naramdaman namin ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa aming pag-awit, sa aming pagpe-praise at pag-worship, Panginoon, sa iyo. Panginoon, tunay nga na nakakilabot ang pagmamahal mo at patuloy na kumo-comfort, Panginoon, ang pagmamahal mo. At salamat, Lord. We praise you. We magnify you in this place. Walang ibang maitataas sa iglesyang ito kundi ang pangalan mo o aming Panginoong Hesukristo. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsasabi ng Amen and Amen. Pwede palakpakan natin si Lord? Come on, church. Pwede palakpakan natin si Lord? Yes, oh God. Thank you, thank you. Amen. Hallelujah, Father. Ayan. Pwede bang invite ko yung bawat isa sa atin? Are we all blessed ba, mga kapatid? Ayan. Are we all blessed? Pwede bang invite ko lahat sa atin na tumayo? Ayan, tayo tayo. And then what we're gonna do is puntahan natin yung mga kapatiran natin. At pwede bang ipag-pray natin? Yung hindi nyo ka-close hindi nyo nakikita. Yung hindi nyo ganong nakaka-banding. Okay lang ba? Okay lang ba, church? Ayan. So, pwede bang gawin natin yun? I'll give you 3 minutes, then pray for that man, and the Holy Spirit will gonna touch you who's that person, and pray for them. Come on, church. Let's go. Yes, pray for them. Hallelujah, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you. Thank you, Holy Spirit, oh God. We honor you. We praise you. We magnify you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Pwede bang yakapin mo yung kapatid mo? Come on, embrace them. Embrace your brothers and sisters in Christ. Hallelujah. Pwedeng akbayan mo, yakapin mo yung kapatid mo sa Panginoon. Dahil yung mukhang yan, makikita mo pa yan sa langit. Huwag kang magsawa dyan. Amen. Hallelujah, Father. Thank you, God. Thank you, God. You may all be seated. Mga kapatid, I would like to welcome everyone in this church. Pwedeng palakpan natin ulit si Lord? Come on. Come on. Come on, church. Ayan. Praise God. Praise God. So, ang dami natin. Pwedeng palakpakan natin ulit si Lord? Next few months, mapupuno na tong simbahan na to. Are you with me? Ayaw ni nanay narinig yung, are you with me? Anyway, sabi ko bawasan daw, are you with me? Wag ba? Kasi kailangan trabaho kong gisingin ng bawat isa. So anyway, mga kapatid, I would like to welcome everyone who's new in our church. We welcome you. Ano po, mga bagong muka. I do have my friends there, si Wency. Wency, kamay ka naman. Pwede palakpan natin si Lord. Ayan, ka-work ko siya. And sino pa ba yung mga di ko naman mention? Ayoko mag-shoutout, pero shoutout ko kayo, ano? Si Brother James Bernardo. Pwedeng palakpakan natin si Lord sa buhay niya. Ayan, nagtagumpay si Lord sa buhay mo, brother, kaya ka nandito. And si Chester Cariaga. Where is he? Taas na yung kamay mo, Chester. Ayan, ayan yung bata. Ayan, praise God. So, we would like to welcome everyone po, ano? Bago, luma, at lumang-luma. Ayan, we welcome you in this church. Yung lumang-luma, tumatawa yung mga matatanda. Thank you. Anyway, we welcome you in this place. You can, if you're unbeliever of Christ, mga kapatid, hindi pa kayo ganong naniniwala o sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, we welcome you pa rin sa simbahang ito. You can be with us. You can stay with us before you believe to Christ. Ano po? Pwede kang manatili sa simbahan ito bago ka maniwala sa Panginoong Jesucristo. Pwede ka namin makasama. You can stay with us until you believe to Christ. And sa awa ng Diyos, we're gonna never stop praying for you until you believe on His graceful thing He did on the cross of Calvary sa buhay natin. Pwedeng palakpan natin si Lord? Yan. Praise God, praise God. So, pag-uusapan natin, marami tayong pag-uusapan sa mga oras na to. Sana hindi kayo makatulog. Ayan. Madalas ko sinasabi, bibilisan ko para di kayo makatulog o antukin. Pero ngayon, medyo matagal o mahaba yung pag-uusapan natin. Pero I would like to give you a brief background, or I would like to share the Bible or the book that we're gonna tackle is from the book of Hebrews, mga kapatid. Ayan, buksan po niyo yung mga Biblia niyo from the book of Hebrew. This is gonna be a 3 Bible verses sermon, mga kapatid. 3 Bible verses lang yung pag-uusapan natin, wala nang iba. Ayan, from the book of Hebrews chapter 10, verses 24 to 26. Ayan. Ikaw ba yung tao o isang Kristiyano naka-experience na
alam niyo po, ay ng isolation na tinatawag. Sino dito yon nakaranas na ng mga ganon? Isolation, yung nag-iisa. Ako. Ang dami pala natin, ano? Yung parang inihiwalay mo yung sarili mo sa kapamilya mo, ayan, sa jowa mo, yung ayaw mo silang kausapin kasi nag-away kayo. Ayan, daming umingiti. Yung asawa mo, ayaw mong kausapin, yung mga isolation. Ano? And from the book of Hebrews chapter 10, verses 24 to 26, pinag-uusapan po dito na ang buhay Kristiyano po ay hindi dinisenyo ng Panginoon upang mag-isa ka. Pakitabik naman yung katabay pakasabi, wag kang mag-isa. Ayan. Yung book of Hebrews chapter 10 is pinoprovoke po tayo na bawat Kristiyano ay lumapit po sa Panginoong Hesukristo. At wag kang umalis. This is a basic, mga kapatid. This is a reminder of Jesus Christ, of our Lord and Savior unto us, na wag kang mag-isa. Kaya kung meron dito, mga kapatid, na ayaw magsimba, ayan. Yung ayaw na ayaw magsimba kasi ang baho nung katabi mo, mga ganun. Yung natitisod ka sa katabi mo, ayan. Wag kang mag-isa. Okay? Dahil kapag nag-iisa ka, it's gonna be spiritually deadly. Okay? Mapanganib po ang mag-isa. Are you with me, church? Amen. Marami pa akong kasama. Mamaya, isa na lang yan. Anyway, mga kapatid, tayo po, ikaw na nakaupo dyan ay pinagpala ng Panginoon dahil matagumpay kang nakaupo dyan sa inyong nakaupan mo. Amen? At dahil doon, karapat-dapat na palakpakan ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Amen. So ngayon po, pag-uusapan natin ay ang danger ng pagiging mag-isa. Yung panganib kapag nag-iisa ka. Ano? So meron pong difference o pinagkaiba ang pagkatisod, at ang pag-alis papalayo. Amen, church? Magkaiba yung dalawang bagay na yun. Pwede kang matisod, pwede kang matisod sa ginawa ng mga nandito sa simbahan. Kristiyano ba yan? Bakit ganyan yung pamumuhay yan? Bilang isang Kristiyano din, pwede kang matisod. Amen. At pwede ka ring tumakbo mula sa Panginoon. Tumakbo sa simbahan, mag-inom-inom. Ayan, pwede yan. A believer may stumble. Pwedeng magkaroon ng problema. Pwedeng ma-discourage. And a believer may become spiritually dry. Yung tuyo ka na spiritually. Pakitapik ngayon katabi, baka, ano yung tawag dito? Kalasag na lang yan. I mean, tawag dito, yung buto na lang, yung spiritual. Ayun, ang tatalino talaga ng Diyos. Ayan, tapigin mo, baka nanunuyot na. So, our title for today is Do Not Walk Away. Title po natin is Do Not Walk Away. Pakitabi yung katabi, pakisabi, huwag ka nang lumakad o tumakbo babalayo sa Panginoon. Come on, church. Tabigin mo yan, tabigin mo. Ayan, tabigin mo. Huwag ka nang aalis sa iglesyang ito. Dinala ka ng Diyos dito eh. Ayan. Hebrews chapter 10 verses 24 to 26. So let me read this bago mga kapatid, on New ESV version. Verse 24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much more, as you see the day approaching. King James Version to, mga kapatid. As you see And 26, for if we sin willfully, after that, we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Medyo malalim. Basahin po natin sa Tagalog version para maintindihan ng lahat. Listen, church. Verse 24, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Napakaganda. Verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo
sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. The second coming of Christ, mga kapatid. Malapit na. Hindi natin alam, pero malapit na. So, dapat may urgency sa puso natin to go ye and make disciples. Verse 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na may aalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. So in this text po, mga kapatid, itong Book of Hebrew na binasa natin, chapter 10, is a warning po sa atin ng Panginoon. At sinasabi dito na walking away o ang paglakad o paglayo sa Panginoong Jesucristo, iyon yung warning niya kapag lumayo ka sa Panginoong Jesucristo. So listen, as a believer or bilang isang Kristiyano, mga kapatid, maaari kang mag-stumble, maaari kang mahirapan, maaaring maraming problema dumating sa atin. At marami ring mga discouraged. Tingnan mo yung katabi mo. Discouraged na. Joke lang. Tingnan mo pa lang, discouraged na. Ayan. So a believer may become then spiritually dry, just like what I said kanina, mga kapatid. Bawat isa sa atin maaaring manlumo tayo sa ating mga kapamilya, sa ating kapwa Kristiyano, maaaring mag-stumble tayo dyan, matiisod tayo. Kasi yung mga tao yan, mga kapatid, o kahit ako, hindi po tayo perpekto. Walang perpekto sa atin dito, mga kapatid. Maaaring ma-discourage ka. Pero, alam nyo po, dapat dito lang tayo nakatingin. Sa likod ko. Ayan. Kaya, ang sabi ng Panginoon, do not walk away. Are you with me? Do not walk away. So, kung titignan po natin, yung Book of Hebrew o Hebreo, tinatalakay po dyan for chapter 1 to 10. Kung aralin nyo po at babasahin nyo. From chapter 1 to 10, pinapakita dyan na ang Panginoong Hesukristo ay higit pa sa mga propeta. Ayan. Ayan po, yan Ang Panginoong Hesukristo ay higit pa kay Moses. Ayan yun. Kung babasahin natin. Ang Panginoong Hesukristo ay higit pa sa mga anghel. Ayan yung tinatalakay dyan, mga kapatid. Na ang Panginoong Hesukristo ay higit pa kay Aaron. Kung kilala nyo si Aaron. Ayan. Ang Panginoong Hesukristo ay higit pa sa high priest. Sa mga pinakabanal na pare, o kay Pope. Ayan. Higit pa siya dyan. So Jesus offered the superior sacrifice. Inoffer po ng Panginoong Hesukristo yung sakripisyo. At sinasabi din dito na ang Panginoong Hesukristo ay binuksan ang daan patungo sa presensya ng Diyos. Ayan po itinatalakay sa Hebrew. So, dahil po napakabuti ng Panginoon, nakita niyo po ba kung gaano kabuti ang Panginoon? Higit siya sa lahat. Iyon yung Panginoong sinasamba natin, mga kapatid. Dahil higit siya sa lahat, we should not walk away. Amen? We should not walk away. So the first point, bibilisan natin dahil ayoko naiinip kayo. Ayoko naiinip kayo. So the first point that God would like to share unto us, mga kapatid, is consider one another. Kung ayan po'y binasa natin kanina, consider one another. That's the first point that God is telling to us, church. Consider one another. The Christian life begins with a change of what we look at. Nag-uumpisa po ang Christian life kung paano natin tinitignan ang ating kapaligiran. Dahil ang mundo, tinitignan tayo o tinuturuan po tayo kung paano natin titignan ng ating mga sarili. Iyon yung tinuturo ng mundo, mga kapatid. How to become selfish. Amen? Amen. Yan, tinuturuan tayo maging selfish ng mundo. But Christ is teaching us to consider one another. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung dapat bang i-consider yan. Ayan. Ang gaganda, Dapat i-consider yan. Ginawa yan sa wangis ng Panginoon So, tinuturoan tayong maging selfless.
at isipin ang kapakanan ng iba. Amen, church? So the word cares carefully. Yung mga text na binasa natin is we should carefully observing each other. Dapat isipin natin yung katabi natin kahit ang daming reklamo niyan sa buhay. Ano? Yung pag nakausap mo, reklamo na agad yung binibitaw. Kailangan mo pa rin isipin yan. Kailangan mo pa rin mahalin yan. Amen. Are you with me? Ayan. Ayun na yan, sinasabi ni nanay, are you with me? Bawasan ko daw. Wag daw. So, mga kapatid, ano yung sinasabi dito? In trying to consider each other. Ibig sabihin lang po nito ay kailangan nating kilalanin yung ating brothers and sisters. Well enough. Well enough dapat yung pagkilala natin dyan. Baka sa pangalan lang natin yung kakilala. Okay? So when we are trying to consider each other, dapat alam natin, may alam tayo sa kanya. Nagsasuffer si ganito, si ganyan. Sa gantong aspeto. We should consider that. And that's what God is teaching unto us. Dapat alam din natin enough kung saan sila nag-i-struggle, mga kapatid. Saan sila nahihirapan. Halimbawa, si kapatid A, nag-i-struggle financially. Si kapatid B, anak ng Diyos, mayaman. Hindi ko naman sinabing si kapatid A hindi anak ng Diyos, ano? ayan. Parehas silang anak ng Diyos. Nag-i-struggle si A. Si kapatid B, ang dami-daming pera. Ikaw ba yun? Pakitawag yung katabi mo, ikaw ba yun? Pautang naman. Joke lang. Ayan. Pautang naman. Anyway, mga kapatid, So, ayan. We should know them enough para malaman natin yung mga struggle nila kung saan natin sila matutulungan. Amen? Amen. So, ayan. Kailangan natin tulungan ng isa't isa. So, mga kapatid, ang simbahan po ay hindi gathering ng mga strangers. Hindi po ito pagsasama-sama o pagtitipon-tipon ng mga random na muka. Na ngayon mo lang nakilala, ngayon mo lang nakita. Ang Sunday service po ay, o ang simbahan ay isang pamilya. Tayo po dito ay pamilya. Yan. Kaya kahit anong hirap, mahalin yung katabi mo ngayon, mahalin mo pa rin yan. Pwedeng palakpakan natin si Lord. Ayan. So, anyone here, mga kapatid, sa ating iglesia, maybe yung katabi mo, or maybe ikaw, nakausap ko ngayon, somebody here on this place is fighting a temptation. Yan. Pag-usapan natin yun, temptation. Sobrang hirap na hirap silang umiwas sa pagsusugal. Uy, ikaw ba yun? Pagkatabi ng tabi, ikaw ba yun? Ayan. Yung sobrang hirap na hirap kang bawasan yung kinakain mo. Yung ayaw mong bawasan yung kinakain mo, alam mong di naman nakakabuti para sa'yo. Ikaw ba yun? Pakitabik, dali. Gumising ka na, sabihin mo. So maybe some of us here are suffering or struggling in a kind of temptation in, let's say, pornography. Ayan. Pornography or whatsoever na temptation. At marami pang temptasyon. And we don't know that. We don't know that person, but God knew you. God knew the situation of your life. And kailangan din nating alamin kung saan nag-struggle yung ating mga kapatiran. Paano natin sila tutulungan? Di ba? So, somebody is discouraged here. Pakatingin nga yung katabi, discouraged ba yan? Pero ang nakikita ko, ang gaganda saka ang gagwapo ng Diyos. Ayan. Amen? Pastor, nang bobola ka. Anyway, somebody is discouraged here. Somebody is secretly grieving. What I'm trying to say is someone is trying to nililibing nila yung nakaraan nila. Nililibing nila yung mga ex nila. Maaaring yung asawa mo, nililibing mo na, buhay pa rin. Ayan. Nag-away lang kayo, nililibing mo na. Ayan. Somebody here is secretly grieving for someone else na may ginawa sa'yo ng hindi mabuti. So somebody here is questioning kung naririnig pa ba ng Panginoon ang mga panalangin ko. Kasi pastor, parang wala nangyayari . Or somebody here is about to give up in life.
You don't know that. Yung katabi mo, baka nagsasuffer yan ng depression. Pangiti-ngiti lang yan. Pero sobrang hirap na hirap sa buhay yan. We don't know that, mga kapatid. And sometimes God puts you in their life before they fall. Iyon po yung kabutihan ng Diyos. Nilalagay ng Panginoon yung taong yan sa tabi mo, sa presensya mo, sa environment mo, para hindi ka tuluyang ma-fall. Hindi ba napakaganda, mga kapatid? Kaya nandiyan yan para tulungan ka. Kaya ka nandito para magtulungan tayo. Amen? Di ba dapat palakpakan natin si Lord? Amen. So the church should not be a theater, mga kapatid. Teatro. Kung saan nanonood tayo ng mga performance. Si Ate Pete, ang galing kumanta kanina, no? And kinilabutan talaga ako ng sobra habang kumakanta siya. Sana kayo din. And I feel the Holy Spirit moving in every one of us here. Pero dapat hindi lang tayo nanonood. Hindi dapat teatro ang ating iglesia kung saan, uy, ang galing nito. Ang ganda ng suot ni Sister, hindi ko alam masabi pangalan eh. Ayaw, ang ganda ng suot ni Harmony. Ang ganda ni Harmony. Yan. Anyway, hindi tayo teatro dito, mga kapatid, kung saan pinupuna or pinupuri lang natin yung kaganapan sa ating iglesia. Kundi ito, again, mga kapatid, lagi ko pong binabanggit ito kung saan ang ating iglesia ay isang ospital. Amen? Kung saan tinutulungan natin yung mga sugatan na soldiers. Yan. Tinutulungan natin. Ginagabayan natin. Ginugroom natin sa Panginoon. Inilalapit natin sa Panginoon. Gawin po nating ospital to at hindi battlefield, mga kapatid. It's always been a preaching, a sermon here in this pulpit, but it is always a good reminder for each and every one to continue loving each other, to continue to consider that person behind you, beside you, in front of you. Amen? Amen. Inantok na ba lahat? So application agad tayo, no? So the question here is, ayan, may magandang sample dito. So purihin ang Panginoon sa buhay ni Alisa, na aking kapatid, na gumagawa ng mga gantong bagay. So in our church, mga kapatid, hindi lang tayo magtatanong kung bakit did I attend the church? Ito. Most of us kasi ganito eh. Umattend ba ako ng simbahan? Dapat hindi lang po ganyan yung tanong natin. Dapat yung tanong natin, sino yung na-encourage ko ngayong araw? Kanino ako? Sino yung taong pinag-pray ko? O sino pa yung taong ipagpe-pray ko sa Panginoon? Sino pa yung taong i-encourage ko sa araw na to? Dahil inilalapit ng Panginoon sa'yo yung taong yan para ma-encourage. So be an encourage. Huwag lang tayo maging attendee, mga kapatid. Are you with me? Ayan, tumatahimik na tayo. Yung mga mukha nyo kanina nakaganon. Mga ganon na. Lumulukot na. Next question. Ito. Ito yung mga common na ginagawa or tanong ng mga baguhan sa simbahan. Si Pastor A, nakaka-bless. Si Pastor B, medyo. Si Pastor C, bahala na. Ayan. Ito yung mga tanong natin. Nakaka-bless si Pastor. Hindi nakaka-bless, hindi na ako attend yan. Common to na nangyayari. Admit it or not, mga kapatid. And I hope you're guilty with this. And I hope there is conviction in your heart right now. Dapat ang tinatanong natin, kapatid, whom did God use me to bless? Sino ang ginamit ng Diyos upang pagpalain ako o pagpalain siya? Amen, church? So that is the first point that God would like to highlight to every one of us. So consider po natin yung ating mga katabi, ang ating mga kapatid. The next point is steer one another. Alam niyo po, in Book of Hebrew, chapter 10, verse 24, this is a King James version, wherein provoke po yung nakalagay dito.
Provoke means, it is the idea to stimulate, stir up, or awaken, o provoke into action. Pastor, paano natin ipoprovoke yung... Minsan kasi, ang nangyayari, pinoprovoke natin yung mga kapatid natin magalit. Ano? Doon tayo magaling. Yung mang-inis. Yan. Diyan tayo magaling, yung mang-trigger. Alam niyo po yung line na yung kuhang-kuha mo. Kuhang-kuha mo yung inis ko. Yun po yun. Alam niyo na. Kuhang-kuha mo, ang galing mo. Kuhang-kuha mo yung inis ko. That's the most favorite line. So anyway, mga kapatid, the provoke is the idea to stimulate, to trigger. Mga kapatid, ang utos sa atin ng Panginoon is to provoke them. To what? To love. Sa text na binasa natin. So, our presence should make another believer say, ano yan, Pastor? I want to love Jesus more. Are you that person, church? Are you that person? Are you a blessing to other people as well? Dapat po tayo sa iglesia natin, we are here para masabi ng ibang tao o ng katabi mo na gusto ko pang mahalin ang Panginoong Hesukristo. Next point. I want to serve again. Gusto kong maglingkod ulit kay Lord kasi nami-miss ko na. E nakaka-bless si kapatid na young who's been faithfully worshiping our God. And I want to worship like Him. Are you with me, church? Pwedeng palakpakan natin si Lord? I want to serve again. And I want to pray again. Are you encouraged to everyone to pray again? Yan. And also, our presence should make another believer say, I want to open my Bible again. Are we triggering, are we provoking our brothers and sisters in Christ to open their Bibles again? Because if not, there is something wrong, mga kapatid. And lastly, I want to pursue holiness again. And alam nyo kapatid, itong mga bagay na to, this is producing discipleship. That is part of discipleship. And that is our calling to our Father. Kasama ko po ba kayo? Amen. That's discipleship, mga kapatid. So, dapat po, ang pagiging Kristiyano ay contagious. Contagious ang pagiging Kristiyano. What does it mean, Pastor? So, some Christians walk into a room and absorb the atmosphere. Lahat po na pumapasok sa iglesyang ito ay ina-absorb po yung environment na meron tayo. Yung lahat ng papasok dito na bago, luma, ina-absorb nila kung ano yung atmosphere sa room na to. Yung environment, yung temperature sa room na to. Ngayon, anong uri ng temperatura ang gusto mong i-share sa katabi mo? Malamig ba o mainit? O yung pagiging amoy anghit? Joke lang. joke lang mga kapatid. Sorry. Dumulas yung intrusive thought ko lumabas. Anyway, mga kapatid. So some Christians walk into a room and absorb the atmosphere. And others walk into a room and change the atmosphere. By what? By bringing Christ with them. Yan. So alin tayo dito? Alin yung bet nyo dito, mga kapatid? So, your passion, mga kapatid, yung passion mo sa paglilingkod sa Panginoon, pwedeng magising yung passion nung katabi mo, nung ibang taong nasa paligid mo. And yung faithfulness mo, pwedeng magising yung faithfulness ng taong nakakausap mo. And yung pagsunod mo sa Panginoon can challenge somebody else's disobedience. I do remember po, Kuya Bernard, I would like to share something on you. Kay Kuya Bernard lang ito, mga kapatid, hindi sa inyo. Ayan. Alam mo ba, Kuya Bernard, na may taong nabe-bless sa'yo dahil lagi kang maaga sa iglesyang to? And I would like to testify that.
Hindi mo sure kung sino, pero meron. So that simple steps, waking up early, going to church early to prepare, you can motivate someone else. You can lit up the fire. Kaya yung mga tao dyan, ang aaga pumunta sa simbahan. Kasi na-inspired, kasi si kapatid na ganito ang aga. Meron ding mga kapatid. Alam mo ba, Brother Tatayang, I am so inspired how you worship our God. How you boldly shouting to Christ, to our God and Savior. And I'm so touched with that fire that I would like to worship our God just like Him. So ikaw, kapatid, sino i-absorb mo? At ano yung ipapa-absorb mo sa paligid mo? Pwedeng palakpakan natin sa Lord. Kasi right now, ang Panginoon ginigising ang ating iglesia. Your testimony, yung mga testimonya po natin sa buhay, pwedeng maging courage sa ating kapatiran para magpatuloy pang lumaban. At huwag sumuko sa buhay. Nakuha po ba natin? Amen. Pwedeng palakpakan natin si Lord ulit. Kaya mga kapatid, kung ano man yung ginagawa mo patungkol sa kaluwalhatian ng Panginoon, ano man yun? Sa kaluwalhatian ng Panginoon, ha? Hindi sa kaluwalhatian ng demonyo, ni Satanas. Hindi yun. Sa kaluwalhatian ng Panginoon, keep on doing that. That is God telling you. Keep on doing that. Huwag kang huminto. Kung wala man nakakakita niyan o di ka man ma-acknowledge ng tao. Listen, church. Ano man yung ginagawa mong kaluwalhatian, patungkol sa kaluwalhatian ng Panginoon, nakikita ka man ng tao o hindi, na-acknowledge ka man ng tao o hindi, pero ang Diyos na buhay, nakikita ka. And your reward is in heaven, mga kapatid. Your reward is in heaven. Keep on doing that. Dahil hindi mo alam, secretly there is a person who can see you na nalilit up yung fire nila sa puso upang maglingkod pa at magpatuloy sa Panginoon. Pwedeng palakpan natin si Lord. Thank you, God. Thank you, God. So, wala dito yung point na to. Alam niyo po, yung tatay ko is aircon technician. Ayan, magkikwento ako. Ito yung mga hilig ng bawat isa natin. Aircon technician po yung tatay ko. And magaling siya sa mga kalikot-kalikot. Tapos sa aircon, may parte po dyan na thermostat and also thermometer. Ano? Sa aircon. Yung thermometer, iyan po yung sumusukat ng temperatura. Tama po? Alam mo ba natin yon? Tapos yung thermostat, siya yung nag-iiba-iba ng temperatura. Tama ba ako, Tay? Amen. Tama daw ako. He is agreeing with me. Praise the Lord. So, ayan. So, again, mga kapatid, yung thermometer, tinitimpla niya or sinasabi niya yung temperatura. Pero yung thermostat, iniiba-iba niya yung temperatura. So, some of us here in the room absorb the atmosphere. And some of us here become the thermostat. So wag ka lang maging thermometer. Pakatabi kang katabi, wag ka lang maging thermometer. Wag ka lang kung ano yung makita mo, pinupuna mo na, mga ganyan. Nakikita mo na, nilalabas mo na. Maging thermostat ka. Ibahin mo yung temperatura ng silid na to, ng iglesyang ito. Paano po, Pastor? Sa pagiging pagpapala, faithful sa Panginoon. Amen? Amen. Pwede palakpan natin si Lord? Come on, church. Ayan. So, ano yung gusto mong ma-absorb nila, mga kapatid? No? That's the last question I do have for this. And the next topic, or the next, I would like to share to every one of us here is, do not neglect the gathering. Not forsaking the assembling of ourselves together. Pwede bang
Kikamayan niyo yung katabi niyo. Congrats. Congrats. Yan, congrats. Nagtagumpay ka. Hindi mo na neglect yung gathering ngayon. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Pagpapalain ka ng Diyos sa oras na to. Amen, church? Yan, napagtagumpayan niya yan. Amen? Ang hirap kaya gumising na maaga. Amen? Ang hirap kaya tumayo, lalo na pag masakit ka at may edad ka na. Ay, sorry. Amen, church? Amen. Pwede yung palapakan natin si Lord? All of this are for the glory of God, mga kapatid. So, yan. So, don't neglect the gathering, ano? From Hebrews chapter 10. Bakit po? Bakit po natin kailangan iwasan? O kailangan, wag nating kalimutan yung pagsasama, katulad po nito. Dahil po, yung pag-isolate ng sarili natin ay masyadong mapanganib para sa atin. Because the enemy loves isolation. Pansinin niyo po yung walis tingting. Ano? Alam yung walis tingting? Marami sila, di ba? Try nyo nga po magwalis na isa lang yung tingting. Try nyo. Try nyo yung nagwawalis ka. Parang ewan, di ba? Ayun. Imagine mo yun. Bilang isang Kristiyano, nag-iisa, ayaw mo magsimba. Ayaw mo makasama yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Yun, para ka yung tingting. Nagwawalis ka ng ganun. Kasi, sabi mo, malakas ka na eh. Ayan. So, tignan din natin yung sheep when separated from the flock. Sino po nanonood dito ng National Geographic Channel? Sino nakapanood na? Born to be Wild. Amen. Ayan. Si Kuya Kim. Ayan. Mga pinifeature po dyan is yung mga kung paano atakihin yung tupa or yung deer. Ano po, makikita. Wala po kayong mapapanood na sa National Geographic Channel or kung anumang channel yan na yung leon hinahunting yung maraming grupo ng deer. May napanood na po ba kayong ganon? And kung may mapapanood ka po, they will, or the dolphins, kung paano sila mang-hunting, paano yon? Grupo ng school of fishes yun, tama? Ayan, school of fishes. And then, hinahati-hati nila yun, dinidivide-divide nila. At kapag may isang nawala doon, iyon na yung hapunan nila. Kaya pakitabik yung katabi, huwag ka naman sana maging hapunan. Come on, church. Huwag ka naman sana maging hapunan. Yan. Joke lang po yun. Pabiro lang yon. And also, try to imagine this, mga kapatid. A coal. Yung uling, try mong ihiwala yung isang parte ng uling sa nagbabagang uling. What will gonna happen? Mamatay yung apoy. Mawawala yung baga. Mawawala yung init. Ganun kabilis kapag nawawala ka sa iglesia ng Panginoon. Kaya dapat, dito ka lang. Pagtabi kang tabi, dito ka lang. Dito ka lang. Sa body of Christ. O hindi ko sinabi sa iglesia lang na to Pwede ka naman magsimba saan mo gusto. Pero make sure, kung saan ka tinanim ng Panginoon, maglingkod ka ron faithfully. Magpagamit ka doon faithfully. Maging blessing ka doon faithfully. Amen, church? Palakpakan natin si Lord. Ayan. Kaya huwag ka nang manlamig sa Panginoon. Dahil ang Kristiyano na patuloy na sineseparate ang kanilang sarili from biblical fellowship sa pagtitipon, katulad po nito, can gradually become spiritually cold. I became like this, mga kapatid. For how many years? For a period of time, a long, long time ago, ang dami na. Ang dami ng pagkakataon kung saan nagbabackslide. Hindi naman nagbabackslide. Nanlalamig sa Panginoon. Ako po personally. I would like to testify that as well. And lagi ko naman sinishare po dito yon. Kung hindi lang ako ni-reach out ng mga young adults that time, alam mo yun, small fellowship lang yun, mga kapatid. But it plays a big role in my heart. Small fellowship lang ng mga young adults.
Bukod ron, sa fellowship namin ng mga young adults, ang gustong-gusto ko, yung maraming pagkain. Mayayaman yung young adults, marami silang budget. Sana all. So yun, sobrang busog na busog ako, lalo na pag young adults. Anyway, that's what happened to me. Somebody else here, young adults, touched my heart. And ano mo yun, nag-init ulit ako kay Lord. Hindi nila ako kailangan sharean ng deeper theological aspect or some doctrines or some kind of teaching na wala, sinama lang nila ako sa kanila. They made me feel welcome. And that plays a big role in my heart. And you as well, mga kapatid. Kaya wag nating iwasan. Ako, ayoko ang kinukulit ako ni Tita Noemi, magchat-chat sa akin yan eh. Si Pastora, sinisin ko lang yan eh. Kasi nga, bukod doon, ayoko maging pastor, mga kapatid. Magiging pastor ka, poproblemahin mo yung buhay ng iba. Yung buhay ko lang, problema na. Tapos magbe-preach ka, magre-ready ka once a month or twice a month. Diyos ko Lord, ang hirap nun. Tapos poproblemahin mo pa yung buhay ng iba, may problema naman akong pang sarili. Pero sa awa, habag, biyaya ng Diyos, nandito ang kanyang anak at naglilingkod faithfully. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. You are part of me. And sana part din ako ng pagkatao nyo. Ayan, amen. Purihin po ang Panginoon dahil siya ay tunay na napakabuti. Kaya kapag mga kapatid ko, ayan, mga ayaw na magsimba or nanlalamig na sa Diyos, Nay, pag ano mo lang sila, taasan mo lang ng kamay, ganun. Habang natutulog. Kasi parang pakiramdam ko, dati rin, tinaasan ako ng kamay ng nanay ko. Madalas pala. So anyway, mga kapatid, so I would like to share kung bakit ba nanlalamig or ayaw magsimba ng isang tao. Listen, church. Bakit ba ayaw magsimba ng isang tao? May 3 points o dahilan kung bakit ayaw. Ito ay galing kay William Barclay. I just read this from a text. Wala dito, hindi nyo makikita. Ito yung 3 dahilan. Saglit lang to. He may not go to the church because of fear. Ayan. Ayan yung una. Bakit? Baka hindi siya pumupunta sa church dahil sa takot. Maaring natatakot siya o baka mahiyain. Natatakot ma-judge o mahusga. O may mga taong hindi siya komportable kasama. Yan yung unang dahilan, mga kapatid. Parang sinasabi niya lang, hindi ako pupunta kasi natatakot ako o nahihiya ako. O mahusgahan ako ng mga kapitbahay ko. Maangas ako eh. Rockstar ako eh. Tapos ako magsisimba dyan. Di ba? Nakakahiya. Pero totoo, nahihiya lang siya. Nahihiya siyang mahusgahan ng iba. Pangalawa, ito yung pangalawa. Hindi siya pumupunta dahil masyado siyang mapili o mataas ang tingin niya sa mga tao. Yan. Pakitapik yung katabi, pakasabi, choosy ka ba? Yan. Choosy ka ba? Namimili ka ba ng sasamahan mo? Ayan. So dito, ano? Ano yung halimbawa? Ano yung halimbawa? Ito yung halimbawa. Sinasabi natin minsan, ayoko dun. Maraming may hirap at ordinaryong tao. Sino yung ganun dito? Babatukan ko lang. Joke lang mga kapatid. Ayan. Joke lang. Hindi kayo mabiro. Ano? Ayoko doon, maraming may hirap at ordinaryong tao. Sino kaya dito yung mga ganun? Ano? Yung ang taas ng tingin sa sarili. Ayun yung pangalawang reason kung ba tayo magsimba. Ayoko sa mga taong hindi katulad ko. Kasi mayaman ka eh. Maangas ka eh. Walang maangas dito sa iglesia. Ang maangas lang dito ang Panginoong Jesucristo. At siya lang yung dapat mataas dito, mga kapatid. Amen? Amen. Ayun yung pangalawa. Pangatlo. Mula to kay Mark Barclay, hindi akin to. He may not go because of conceit. Ano yun, Pastor? Hindi siya pumupunta dahil mataas ang tingin niya sa sarili niya.
Paano to? Self-righteous, mga kapatid. Ayan yung mga tatlong pangunahing dahilan kung bakit ayaw magsimba ng isang tao. Ano yung sinasabi niyan? Di ko kailangan ng church. Mas marami akong alam kaysa sa preacher. Ikaw na. Ang galing mo eh. Dapat palang sambahin ka. Joke lang. Mas marami kong alam sa preacher. Masyadong basic yung preaching doon para sa akin. Pang ibang level na ako. And possible, baka isang beses sa buhay mo, nasabi mo to. Yan. Ano po itawag doon, mga kapatid? Kayabangan o pride. Yan. So tanggalin po natin yung pride natin. Hindi ko kailangan ng church. Masyado na akong advanced para dyan. No. Ano po, pride po yun, mga kapatid. Spiritual pride yan. Kasi kapag lumalago ang karunungan mo sa Panginoon, mas nakikita mong mas lalo ka nagpapakumbaba. Mas nakikita mong worthless ka sa paningin ng Diyos. Kaya mas lalo kang nagiging faithful sa Kanya, hopeful sa Kanya, prayerful sa Kanya. Kaya ka mas lalong nagpapakumbaba kapag marami kang nalalaman. Kaya dapat po balance ang kaalaman natin theologically at yung grace. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Yung grace ni Lord, yung pagmamahal at biyaya, habag ng Diyos, kapag sineparate mo yung theology mo, alam ko marami ditong nag-aral Bible school. Maraming matatalino dito. Pero sana pagsabayin po natin yung theology natin at yung grace ni Lord. The truth and the grace of God. Kasi kung tataas yung grace ni Lord, para kang confused. Pero pag tataas naman yung theology mo, masyado kang tama, masyado kang righteous, tama to, mali sila, imbalance ka, kapatid. Mayabang ka na nun. Dapat balance ka. We can correct each other, mga kapatid, rightfully, with love. We can correct someone's theology faithfully. Yan, medyo lumalim, Pastor. Babawa natin. Anyway, let's move on. Mga kapatid, makikita po natin yung progression kapag nag-isolate tayo. Na-mention ay 3 bagay kung bakit ayaw magsimba o lumapit ng isang tao sa isang grupo ng mananampalataya. And when we try to isolate ourselves, this is the first point, isolation. Hinihiwalay mo yung sarili mo sa isang body of Christ. Like this. Ayaw mo magsimba, that's the isolation. And ang mangyayari dyan, kapag hiniwalay mo yung sarili mo sa iba, dito na dadating yung weakness mo. All of us have this weakness. Maaaring tirahin ka ng kaaway financially, emotionally, maaari kang tirahin physically, physical illness, marami kang maramdaman, and no one can help you on that. So dadating naman yung discouragement. Sisisihin mo pa yung Panginoon. Ituturo mo pa yung mga tao, si Pastor kasi. Si Brother Yang kasi. Si Brother Ernie kasi. Naturo ka pa. Discouragement. And after that, the temptation. Temptation will come. Kapag temptation will come, eventually, makukuha ka na. And it will lead to drifting. What does it mean, Pastor? Drifting. Nawawala ka na sa align. Alam niyo po yung apostasy? A term, apostasy. Yan yun. Nagba-backslide ka na. Yung wala ng conviction sa puso mo. Sa tama o mali. Yan. Yan yun. So anyway, so you don't wake up one morning and suddenly decide. Hindi ka gumising. Hindi po to biglaan. Yung pag-alis mo sa simbahan. Hindi ka gumising na ayaw mo na. I don't believe in Jesus anymore. Ayan. Sometimes it begin much smaller. Paano to, Pastor? I don't feel like going today. Ayan. Ayan. Diyan nag-uumpisa yan, kapatid. Kaya i-congrats mo talaga yung kapatira mong naka-attend ngayon. Dapat din palakpakan yan ang Panginoon sa buhay niyan. Amen? Napagtagumpayan niya yan. Ayan. The first point, mga kapatid, listen, church. The first point is, para ma-evaluate lang natin, mga kapatid, mas maunawaan natin ng malalim kung paano ba nag-uumpisa to. I don't feel like going today. Yan, ayoko nang magsimba.
Pangit yung preacher. Pangit yung ituturo niyan. Walang ano yan, sago yan, sago. May tumatawa. Seryoso ako I don't feel like going today. Malata yung worship leader. Ayoko dun. Ayan. Ayan tayo. Ayoko yung tawag dito, yung nagigreet sa akin kapag umaga sa church. Parang ang lungkot. Ano tawag sa kanila? Asher, isipin mo, Asher. Parang nakasimangot. Ayoko magsimba. I don't like going today. Yan. Next week na lang ako punta. Lord, next week na lang. Tapos yung next week mo, pwede naman ako mag-worship sa bahay. Dito na lang ako sa bahay, kakanta na lang ako, makikinig na lang ako online. Ayan. Kita niyo mga kapatid, kung paano nangyayari yung attack ng kaway, unti-unti yan. Hanggang papalaki ng papalaki. Hanggang sabihin mo, hindi ko na kailangan ng simbahan. Okay na ako dito sa bahay. Kakanta na lang ako, pe-play ko sa YouTube. Tapos manunood ako ng live, okay na yun. Next. The heart becomes comfortable. Nagiging komportable na yung puso mo. Na malayo sa mga kapatiran. Mga kapatid, what we're trying to say here, ito pong pagpupulong o celebration natin ay hindi po ito yung nakapagligtas sa atin. Are you with me? Hindi itong iglesia o tayo mismo yung nakapagligtas sa atin. Pero ang Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Pero kung niligtas ka ng Panginoong Hesukristo, bakit mo consistently or gradually iniiwan yung mga taong inilagay sa iyo ng Panginoon? Yan. Kung iniligtas ka ng Panginoong Hesukristo, bakit patuloy mong nilalayuan yung mga tao o iglesia na inilagay sa paligid mo ng Panginoon? Yan. Again, mga kapatid, hindi itong iglesia na napagligtas sa atin, ang Panginoong Hesukristo. Pero tinawag tayo upang magsama-sama. Panginoong Hesukristo ang nagligtas sa atin. Always remember that, mga kapatid. And that's the text that we are trying to read and what we are trying to study. The next point is, encourage one another because the day is coming. Sino naiinip dito? Sino na inaantok? Ayan. Siyempre, walang matataas. Inaantok. Ayan. Anyway, let's proceed, ano? Encourage one another because the day is coming. As we continue reading the text, mga kapatid, but exhorting one another and so much the more as you see the day approaching. Let's read it in Tagalog version, mga kapatid. In verse 25, gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Mga kapatid, parehas po tayong Kristiyano dito at sumasampalataya, kay Kristo. Ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. It is written in the Bible. Mga kapatid, hindi natin alam kung kailan. Pero sana magkaroon, anytime pwede. At anytime din pwede ka rin kunin ni Lord. Di natin masasabi. Kaya magkaroon po tayo ng urgency sa puso natin. Huwag mo po tayo maging papetiks-petiks pa na Kristiyano. Magkaroon po tayo ng urgency to share the Word of God, to spread the love. Hikayatin natin ang bawat isa. Ano sabi? Ulitin ko, sa halip palakasin natin ang loob sa isa't isa. Palakasin po natin. But parang pag nakikita ko yung kapatiran natin, nalalata ako. Nakikita ko pala yung post niya sa Facebook, Pastor, nanlalata na ako. Parang hindi Kristiyano. E di palakasin mo yung loob niya, kapatid. Encourage mo siya. Jesus is coming, mga kapatid.
Ba? Jesus is coming, so we should keep encouraging each other. For some reason, si Ate Faith nandito kanina, testifying na ginamit ako ni Lord sa Kanya as instrument, but glory to God. Hindi ko in-expect na ganun pala dating sa Kanya nung encouragement na yun. In some ways, mga kapatid, we encourage each other na hindi natin alam. So keep on spreading the goodness of God, the grace of God. Keep encouraging. Palakasin mo yan. Dahil hindi mo alam yung pinagdadaanan ng katabi mo ngayon. Number 2, keep gathering. Patuloy po tayong magsama-sama. Kaya pakatapik naman yung katabi nyo. See you next Sunday. Ayan. Come on, church. See you next Sunday. Ayan. Keep gathering, mga kapatid. Kailangan natin to. Hindi to bola lang. Kailangan natin to. Keep gathering. Next, keep serving. Wala kang natatanggap. Hindi ka man lang ma-acknowledge sa church. Keep serving. Hindi tao yung pinaglilingkuran mo. Diyos ang pinaglilingkuran mo, kapatid. Amen? Nasa langit ang gantimpala. Panghawakan natin yan. Keep serving. Keep preaching. Sa mga co-pastors ko po, keep on preaching the truth and the love of our Lord and Savior. And also, keep praying. Patuloy po tayong manalangin. And keep fighting sin. Yung keep fighting sin, mga kapatid, hindi ito bine-baby. Hindi po inaalagaan yung mga kasalanan. Labanan po natin siya. Lastly, keep loving people. Patuloy kang magmahal kahit na hindi ka mahal-mahal yan. Dahil ang pagdating ng Panginoon ay hindi mo masasabi. The day is approaching. So the closer we get to the coming of Christ, the more we need one another. Mas kailangan po natin yung bawat isa. I'll make it short, mga kapatid. Overtime na pala ako. Tingin sila sa oras. Verse 5. Don't turn away from the sacrifice. So, sapagkat kung sasadyain pa natin magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, this is the Hebrew chapter 10 verse 26. Alam nyo, ito po yung warning. Kung patuloy tayo magkakasala, yun yung mahirap. Christians still stumble. Christians still fail. And Christians still repent. But ano po yung issue? Hindi yung issue, Lord, nagkasala ako, I fell again, nalaglag ako, natisod ako. Alam niyo po yung issue? Kilala ko si Kristo, pero nire-reject ko siya sa buhay ko. Kilala ko si Kristo, may conviction sa puso ko, pero wala akong pake. Yun yun, kapatid. Yun yung issue dito. Ito yung warning dito. Kaya itong Hebrew chapter 10 verse 26 is very terrifying. Nakakilabot, mga kapatid. Dahil hindi lang ito simpleng nagkasala ka. Dahil mas malalim pa dito yung problema. Dahil nire-reject mo yung ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya wag kang lumayo sa sacrifice, kapatid. Wag mong i-reject. Next point, there is no other sacrifice. Wala nang ibang sakripisyo, kapatid. It is written on Hebrew chapter 10 verse 26. Wala nang ibang sakripisyo. Hindi si Allah yung sakripisyo para sa'yo. Dahil yung sakripisyo, 2,000 years ago, binayaran niya na yan sa krus ng Kalbaryo. Wala nang ibang sakripisyo. Wala nang ibang Kristo na mabubuhay pa, kapatid. So, Pastor, Pastor, magre-repent na lang ako, susuko ko yung buhay ko kapag okay na ako financially. Pastor, susuko ko yung buhay ko kapag may trabaho na ako. Pag financially stable na ako. Pag okay na yung pamilya ko. Pastor, kapag nakapagtapos na ako sa pag-aaral. Pag napagpatapos ko na yung mga anak ko.
Huwag mong hintayin yung mga ganong bagay, kapatid. Dahil wala nang iba pang sakripisyo. When is the right time to turn to God? Now is the right time to turn to God. Repent and be baptized. Jesus is the final sacrifice, mga kapatid. Read this. Hebrews chapter 10, verse 14. Let me read it sa Tagalog po. Kaya sa pamamagitan lang ng minsan ng paghahandog, ginawa niyang ganap magpakilanman ang hinirang niya. Kaya sa pamamagitan lang ng minsan ng paghahandog, ginawa niyang ganap magpakilanman ang mga hinirang niya. Can I invite music team? Dito na po ako magtatapos, mga kapatid. Alam ko, inaantok na kayo. Naantok na ba kayo, church? Kasama ko po ba kayo? I would like to faithfully hear this. Alam niyo po sa Old Testament, kapag nagkakasala sila, they always offer a sacrifice to God. But Jesus fulfilled them. Mga kapatid, there's no second Christ. Wala nang pangalawang Kristo na dadating pa. Wala nang alternate. Walang pamalit sa Panginoong Hesukristo. Walang backup plan sa Panginoong Hesukristo. Wala nang iba pang dugo na dadaloy pa katulad ng ginawa ni Kristo. Wala nang iba pang cross. Wala nang iba pa. Wala nang iba pang Kristong mapapako sa cross. Wala nang iba pang pangalan bukod sa Panginoong Hesukristo para maligtas ka. Therefore, sa ganun man, mga kapatid, if you reject Christ, wala na. Nireject mo yung binigay ng Panginoon sa atin. Kanina, I was talking about all the Christians. Come on, church, eyes on me. Listen. Kanina, I am speaking to all the Christians, believers of Christ, na patuloy po tayong magsama, magmahalan, magbigay ng pagmamahalan sa iba. I-trigger natin ang bawat isa sa pagmamahalan. But right now, I would like to speak those who unbelievers. Yung hindi ka sigurado kung saan ka pupunta pag namatay ka. I would like to speak to those people who is in this building that is unbeliever of Christ. Hindi ka, yung pagsuko mo sa Panginoon hindi fully. Alam mo, namatay ang Panginoong Hesukristo para sa kasalanan mo. Pero matapos siyang mamatay, hindi lang siya nanatiling mamatay. Nabuhay siyang muli matapos ang 3 araw. And there's no other God, there's no other name in this earth could do that. He died for you. Why? Bakit siya namatay para sa'yo? Dahil mahal ka niya. Sobrang mahal ka niya. Alam mo, ang pasaway mo, ang tigas ng ulo mo, ang tigas ng puso mo. This is the right time. There's no other time. Pastor, kailangan kong ayusin yung pamilya ko. Pastor, kailangan ko ng negosyo bago ako maglingkod. No, this is the right time to surrender and repent to Christ. Mahal ka niya, kapatid. Hindi aksidente kung ba't ka nandito. You've always been hearing this to me. But I will never stop on preaching the gospel of Christ, who saved every one of us here. And that's the hope. Don't walk away, mga kapatid. Nanlalamig ka to all the Christians na nanlalamig sa paglilingkod o pagsisimba.
Hindi po ang sagot dyan sa panlalamig mo ay try harder. Kung nanlalamig ka, kapatid, mga kapatid ko sa pananampalataya, alam nyo yung sagot dyan sa panlalamig mo? Tignan mo ulit to. Ayan o. Napakaganda. Look again at Jesus. Look at His blood. Look at what He did on the cross of Calvary. He died for you because He loves you. He wanted to be with you. And sana ganun ka din. Alam niyo po, hindi talo ang sumuko at isuko ang buhay sa Panginoong Jesucristo. I was trying to look or to improve my career outside the will of the Father. I was trying to pursue a career that will benefit my family and my future. I was trying that, but I never found it. I never find it. Never ko siyang nahanap. Pero yung pagsuko sa Panginoong Jesucristo, fully, nandun yung kasiyahan, nandun yung kagalakan, nandoon yung satisfaction, nandoon yung joy na hinahanap mo. Maybe naghahanap ka ng kaligayahan outside the will of the Father, sa mga tropa mo, sa pag-inom-inom mo, sa bisyo mo. I don't know that, but God know that. He's stopping your heart. Open it. Open it. Buksan mo. Buksan mo. Mahal ka niya. So the answer is, look at the throne and keep going, mga kapatid. Magpatuloy po tayo sa Panginoon sa paglilingkod ng may buong pagmamahal sa Panginoon. Magpatuloy po tayo sa Panginoon na iniisip ang bawat isa. Hindi natin alam yung sitwasyon niyan. Nag-i-struggle yan, nahihirapan yan, baka depress yan. Mahalin natin yan. Punuin natin ang pagmamahal yan. Dahil iyon yung kailangan natin. Alam nyo, malapit nang dumating ang Panginoon Jesucristo. Hindi natin alam kung kailan yung dadating. All the signs ay nakita na. Kulang na lang yung pagdating niya, kapatid. Kaya magtiyaga tayo. Magtiyaga tayo. Magtiyaga tayo magmahalan. Hindi ka mahal-mahal yan, mahalin mo yan. Kapatid, get up. Get up. We're going home together. Down ka, malungkot ka, may problema ka, get up, kapatid. Uuwi tayo. Uuwi tayo sa presensya ng Diyos. Sabay-sabay po tayong uuwi sa presensya ng Diyos. Lilisanan natin to, mundon to, na patuloy na naglilingkod at sumasamba sa Diyos na buhay. Get up, kapatid. Pangit yung nangyayari sa pamilya mo, get up. We're going home together. Can I invite everyone to stand up? Come on, get up. Get up, church. Lastly, I would like to share. Imagine a shoulder wounded. Isipin po natin, ang isang sundalo, may sakit, galing sa giyera. Galing sa giyera, may dugo, pagod. Gusto niyang maupo, pero di siya makupo. And yung mga fellow soldiers na kasama niya, mga kapatid, hirap na hirap siya. Dumating yung mga kasama niya, they don't come around sa nasabi, ang hina mo. Ilang paso ka, wala kang ambag sa church na to. Parang pabigat ka sa church na to. Imagine that. That's so hurtful, mga kapatid. Pero try to imagine, get up, we're going home together. It's so beautiful to hear. Sugatan ka, may pinagdadaanan ka, tayo ka. Tara, pagpuri tayo sa Panginoon. Mga kapatid, sana maramdaman natin ang banal na pagmamahal ng Panginoon na patuloy na yumayakap sa iyo sa mga oras na to. Pakinggan mo siya, akapin mo siya.
We're sinners saved by grace. Helping sinners saved by grace keep their eyes on Jesus. Tayo po ay makasalanang tao na naligtas sa grasya ng Diyos, na tinulungan at tinutulungan ng isa't isang manatili nakatingin sa Panginoong Jesucristo. That's our job. The day is coming, mga kapatid. What we should do, consider one another, steer one another, gather one another, encourage one another. Don't walk away from Christ. That's the point, mga kapatid. Isipin mo yung katabi mo. Encourage mo. Udyukan mo yung kapatid mo magmahal. Magkatipon tayo. Hikayatin natin ang bawat isa. Tulungan natin na huwag lumayo sa Panginoong Jesucristo. We wanna be found, pagdating ng Panginoon, we wanna be found faithful, right? Amen, church? We wanna be found faithful, standing. And that's what we are doing, standing as one. We are trying to worship the God who died on the cross of Calvary. When Jesus come, we wanna be found serving to Him faithfully. We wanna be found preaching. We wanna be found nagmamahalan sa bawat isa. We wanna be found waiting on Him. So don't walk away. Do not walk away. Dahil when the time comes, sasabihin natin, Jesus, you were worth it. Jesus, sulit kang sundin. The second coming of Christ, if we are faithful like that, sasabihin natin, Jesus, sulit ka. Jesus, sulit ka. Sulit kang sundin. Sulit kang pagtiisan. Sulit kang piliin. So don't walk away from the one who refused to walk away from the cross. Hindi siya natakot umalis. Hindi siya natakot mapako sa krus. Jesus didn't abandon you at the Calvary. Hindi po tayo iniwan ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo nung ipapako siya. Pwede naman tumakbo lang siya, di ba? Masakit, mahirap. Pero dahil sa pagmamahal niya, you should not abandon Him when following Him becomes costly. Mahirap, hindi madali. Ang hirap isuko ng bisyo ko. Ang hirap isuko ng pamilya ko, pastor. Ng karelasyon ko, pastor. But you should not abandon Him. When the day comes, dadating, Jesus, you are worth it. You're so worth it. Jesus, sulit kang sundin. Jesus, sulit kang pagtiisan. Jesus, sulit ka. Sulit ka. Church, pwede ba sabay-sabay natin itong katahin? This is a beautiful song. Come on, church, let's sing together. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Let's worship our God, church. Come on. Ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Let's proclaim the goodness of God. Come on. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian
kapatid, if you are confused, if you are tired, if you are wondering where to go, this is the place where to go. At the cross of Calvary. Our Father died for you 2,000 years ago. He rose again after 3 days for you to see His goodness, for you to see His greatness, for you to see that He is the Alpha and Omega, for you to see that He is the healer. He can restore you. Pwede kanyang baguhin, pwede kanyang ayusin. And right now, He deserves all the worship that we got. We deserve all the worship that we got, mga kapatid. And when we are trying to sing this song, can we lift the name of our God? Can we sing this song na nanggagaling sa pinaka malalim ng ating puso? Let's feel it, church. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Yes, Father. Kapangyarihan. Yes, Lord. Thank you, God. At magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Come on, let's sing, church! Come on! Sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. For the last time, church! Jesus, sa'yo ang karangalan. Let's lift our hands to the God. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sawit, tataas ang aking piling, itatanggal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan. Yes, God, you deserve our praises, Lord. Ang dakilan mo'y submit your prayers unto God, for He can hear. Sa awit, itataas ang aking piling, itatanggal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kalangitan mo'y di mapapatlayan. Come on, church, let's sing. Itataas ang aking piling. Come on, church, let's sing. Louder. Louder, church. O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, ang dakilan mo'y di mapapaglayan. Sa buhay ko'y
Direct your prayers to God. He can hear you right now. He's listening to you right now. Come on, church, pray. Pray. Talk to God. Pray. Pray over your family. Come on. Come on. Pray over your partner. Pray over your son and daughter. Come on, church. Pray. Pray for your business. Pray for your work. Pray. Pray. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. So, our Father, in the name of Yeshua, we praise you. We glorify you. We magnify you in this place, oh God. Panginoon, maraming salamat dahil patuloy niyong ibinabalik ang apoy sa puso ng bawat isang sumasampalataya sa iyo na nandito sa iglesyang ito. Panginoon, kung may pagod man dito, nahihirapan, makaramdam sila ng kapahingahan na nagmumula sa iyo. Father, I do pray for everyone who's here. They don't know where to go in heaven or in hell. Father God, you're the answer to that. They just have to have faith on you. Repent right now, kapatid. God loves you. Mahal ka niya. Our Father, in the name of Yeshua, thank you for revealing your word unto us. May your word grow in our hearts, in our life, in our family, in our workplaces, in our business, in every aspects of our life, oh God. Father, thank you. Thank you so much for staying with us, for being with us. To you all the highest praise. To you all the highest glory, O God. Father, we thank you. We honor you. We magnify you. Yes, God. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah, Father. Thank you, God. Thank you, God. Ama namin, maraming salamat. Dakila ka at mabuti sa buhay ng bawat isa. Ama namin, maraming salamat dahil simula ngayon, Panginoon, sinisimulan nyo na ang pagbabago sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat dahil gagawa ka ng maganda sa aming iglesia. Our Father, salamat dahil magkakaroon ng revival sa aming mga pamilya. Panginoon, maraming salamat dahil itong iglesia ito ay pupunuin mo ng kaluluwa. Panginoon, maraming salamat because you died for us. Panginoon, salamat. Mahal na mahal ka namin, Ama. Mahal na mahal ka namin. Our prayer in the mighty and the majestic and the matchless name of our soon coming King, Jesus Christ. And all the sons and daughters of Christ will say, Amen. More than pa, madami ka pang bonus na ibibigay sa amin, Panginoon. Thank you, and again, Lord, each and every one, may you find the hearts fully loving, only loving,
Kaya po kami nagkakalob. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Bigay mo, ay, lagay mo pala ito. Ano ang na-experience mo sa worship night? Sobrang saya. Parang yung binigay ni Lord lahat yung presence niya. Ano, ramdam na puso ko yung presence ni Lord. Yung simula yung sinabi ni Tita Malu na ang pagsamba kay Lord is yung pagsuko talaga ng puso natin, yung pagbaas ng kamay. Para gusto talaga natin yung sinasabi na sumusuko tayo kay Lord yung sa kami. At yun yung pangalawang natin worship is doon ko na mas naramdaman yung presence ng Lord, yun na lumusog kaya ko, yung puso ko, naghahat ko yung kaba, sobrang kaba na yun, nalalag na yung kamay ko. Pero hindi ako tumigil nun, hindi ko binabayin yung kamay ko. Yung kuya, kahit nilalamay, nakatangahalay na. Sa mga nagdaang worship night, napakasarap magpuri sa Panginoon. Damang-damo yung presensya ng Diyos, hindi lamang sa makabulang awitin ng papuri sa Panginoon, kundi pati sa buong paligid, na para bang kasama mo ang Diyos, di kanya iniwan kahit saglit. Di mo namalayan, nakakausap mo na ang Panginoon nang mula sa puso. Di mo namamalayan, napapaiyak ka na habang umaawit ng papuri sa Panginoon. Damang-dama mo ang pag-ibig ng Diyos na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, di kanya iniwan kahit saglit. Salamat sa mga awitin ng mga papuri. Salamat sa mga music team sa bumubuo ng worship night. Salamat sa buhay niyo na ginagamit ng Diyos. Hindi ko makakalimutan yung gabi niya. Grabe ko yung sobrang niya. Pinakita yung pagmamahal niya, yung katapatan niya sa atin na dapat natin siyang purihin at mahalin. Siguro yung worship and thing is sobrang mahalaga sa akin po. Dahil muli niya akong tinis, muli niya akong tinawag, yung puso ko muli niya kinalapit yung puso upang magising muli. Din yung presence na yun literal naramdaman ko, tumakas na lahat ng dalayan po sa katawan. Din yung puso ko, kuya, grabe. Nangangatid na rin ako ng doon niya dahil syempre may kasama ng lamig, yung kamay ko. May kasama na rin nanay. Ayokong ibaba ko lang dahil right na sunod, naramdaman mo talaga yung presence ng Lord. Hello po sa lahat na makakapanood nito. Salamat po sa Panginoon dahil nagkaroon tayo ng special na gawain o special na program na tinatawag na Worship Night. So, napakalaking bagay nito para sa akin yung magkaroon ng ganitong gawain dahil sa oras ng worship night, dito mo mapipil yung si Lord ay kasama mo. Nandyan lang siya. Dito mo maranasan yung magpataas yung kamay mo, magpaawit ka. Mareremind din sa atin yung ginawa ng Lord sa buhay natin. Dito lang natin mararanasan yun sa worship night. So, kaya sa mga hindi po nakapag-try na umattend, try nyo po dahil napakasarap po ng pakiramdam na i-worship natin ng Panginoon. Kulang ang oras. Bitin pa. Pero masabi nyo sarili nyo na babalik at babalik ka. Dahil maranasan mo talaga yung feelings na i-worship si Lord. So, sana po maka-attend kayo. Thank you po. Pero yung spark natin ganun hindi mawala yun. Init natin ilan yung
Lord, hindi mo wala yan. At magpatuloy at patuloy na lumago yung ating panataya, yung kaalaman natin sa bawat salita niya. God bless po. Hello, hello. Yan, are we all blessed mga kapatid? Parang nahimbing ang lahat Are we all blessed? Wala na akong boses, sumigaw-sigaw pa kasi ako Anyway, announcement mga kapatid, ano? Announcement natin, we do have prayer meeting pa rin. Wednesday, August 26, 2026, next Wednesday mga kapatid. Pastora, kayo daw po. Song leader, nanay ko. Kasi nanay ko. Nawala. Ayun. Anyway, ayun. Music team, ladies and gentlemen, we do have a voice lesson workshop. Parang kailangan ko to. Ayan, ngayon to, August 23, 2 to 5 p.m. mga kapatid. Si Kuya Bill, and if any one of you is interested, and magpagamit pa kay Lord, malay mo, di ba? Ito na yung time mo. Mag-workshop tayo. Ayan. Anything else? Blessed Sunday, Jesus Church. Ano na ba ibang announcement? Last time we do have, tawag dito, night of worship, and it was so good mga kapatid. Gantong-ganto rin ako, nawalan ako ng boses. And hopefully and faithfully in praying na sana maka-attend din po ang bawat isa sa atin. That was so good because the Spirit of God, the fire, and the presence of God is pouring out that night. And I hope, we pray, makasama rin namin kayo. And that was so good. I promise and I swear to you, di magiging ganito yung boses ko. Talaga naman, napakabuti ng Diyos. And sana makasama po namin talaga kayo doon. You know? And pag-pray natin, lahat ng mga miyembro ng ating pamilya ay maligtas at makakilala sa Panginoon. Amen, church? Pwede bang tumayo tayo? At wakasan natin to sa isang panalangin. And mga kapatid, maraming salamat sa pag-attend sa mga bago. Maraming salamat po. And sana makita namin kayo next Sunday. Hindi ito yung una at huli na magkikita tayo. Sana next Sunday din. And sa mga luma at lumang-luma na, pagpalain po kayo ng Diyos. Let's see each other next Sunday. We do have adult fellowship next week po. And also June. Ano po ba to Sunday? Last Sunday, So last Sunday we do have last Sunday, next week na yon. We do have a fellowship on adult. Ayan, kita ko. And junior, ayan, sama-sama na pala. So we do have a fellowship wherein we celebrate the goodness of God in our life and in our church. Makikita po ba natin ang bawat isa doon? Amen. Masaya mag-fellowship, kakain lang tayo. Kakain ng salita ng Diyos at kakain pisikal. Ayan, purihin po ang Panginoon. Let us all pray. Our Father in heaven, we thank you so much for this successful Sunday celebration wherein we feel your presence, wherein we feel your love, wherein we feel your mercy. Panginoon, thank you for continuing sanctifying us with your word. Patuloy niyo nga pong baguhin ang puso at buhay ng bawat isa na tumutungtong sa iglesyang ito. Patuloy kami maging pagpapala, Panginoon, sa aming mga katrabaho, sa aming mga kapamilya, sa aming mga kapatid, sa aming mga magulang. Patuloy kami maging pagpapala, Panginoon, sa lahat na nahahawakan ng aming kamay, sa lahat na nakakarinig ng aming tinig. Samahan niyo po kami sa lahat ng pagkakataong iyon, Ama. Father, I pray that you may continue to bless each and every one of hearing this voice in all the aspects of their life, O God. You know it, O God. And we thank you so much for right now. Sinagot niyo na yun. Salamat, Ama.
Salamat, Ama. Salamat. And Lord God, bago magtapos ang Sunday celebration na to, Ama, maraming salamat po at nais po namin sabihin na mahal po namin kayo. Salamat sa mga biyaya mo, Ama. Kami ay magpapatuloy na taglay ang kasiyahan dulot mo sa aming mga puso. Taas po natin ang ating mga kamay. Sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Sa Diyos na nagpaumpisa at magtatapos ng lahat. Panatilihin kayong banal ng ating Ama nasa langit hanggang sa pagparito niya. Sa pangalan ni Jesus. And all the sons and daughters of Christ will say, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Mukhang ready na po kayo umuwi. Ready na umawit po. Minsan pa. Paano daw po ang Kristiyano kapag nagpupuri sa Diyos? Paano po ba? Kapag halimbawa naglaro tayo, tapos okay, mag-post kayo na nagpupuri kayo, paano po yung position? Amen. Ganito? Taas ng kamay? Tama po? Okay, sige, taas natin kamay natin ngayon. Sama-sama po tayo. And let's sing, Praise Yahweh. May mahihiya pa po ba? Wala na. Sama-sama po tayo, sabay-sabay Okay? Sing, Praise Yahweh. Sabay-sabay po. 1, 2, 1, 2, 3. Praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh. Minsan pa, church, come on. Praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh. My hands up to the one that we love, to Yahweh, to Yahweh. The angels in heaven are dancing with us for Yahweh, for Yahweh. Our hearts are full of rejoicing as we proclaim the King. Sing a song of praise. Exalt Him, oh, let us be. Praise Yahweh, praise Yahweh, our coming King. Praise Yahweh, He's a great, great King. Heaven and earth will bow to His throne and sing. Praise Yahweh, praise Yahweh, our coming King. Praise Yahweh, He's a great, great King. Heaven and earth will bow to His throne and sing. Praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh. Misa pa po, sabay-sabay tayo. Praise Yahweh. 1, 2, 3. Praise Yahweh, 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 praise Yahweh. Have a blessed Sunday, GS family. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo.